Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko ipakilala sa inyo ang ating bagong makakasama na motor. Ang pangalan niya ay si... Alright mga bossay natin dyan. What is up sa inyo? At ayan, so welcome back again sa panibagong video. Ayan, dito tayo ngayon sa bayan mismo ng Alaminos City. At yan, ito mismo yung City Hall ng Alaminos City. Ayan, so for today's video mga bossing natin dyan, so tulad ng nasa ating thumbnail, ayan, or ang ating pamagat ng vlog natin ngayon ay bagong luma. So i-feature natin itong bago nating motor. Ayan, bago nating makakasama sa ating mga galaan at sa ating adventure siguro. Ayan, so mapapansin nyo naka blur pa o nakatakip, no? Tinatakpan ko pa yung mismong motor dahil mamaya natin siya i-reveal doon sa may parteng gagawin sanang airport. Yan, doon natin siya bibigyan ng mas madiin na information itong ating gagamitin o bagong motor. Ayan, balik tayo sa ating main topic, which is itong ang gamit nating motor ngayon, ang ating bagong motor. So nabili natin ito ng second hand mga bossing natin dyan. Last hindi ako nagkakamali, nakuha natin to ng July, hindi ako nagkakamali ha. So ilang buwan na sa atin itong motor na to at hindi rin natin siya ganun nagagamit dahil nga mostly ang ginagamit kong pang service or pang trabaho ay yung tricycle. Ayan, so nagagamit lang natin itong motor natin sa mga long rides at mga gala natin. Ayan, sa mga naghahanap din kay Makoy ang ating Easy Ride 150N. Ayan, so nasa mabuting kamay na si Makoy. Naibigay na natin siya sa ating kuya. Ayan, nasa Manila or nasa Valenzuela na yung ating Easy Ride 150N. At masasabi ko rin na talagang nasa mabuting kamay yung ating si Easy Ride 150N dahil naalagaan siya ng maayos ng aking kuya, no? Marami na siyang naikabit, marami na siyang nabiling accessories ni Makoy. Hindi tulad nung nasa sa akin, talagang siga lang ako siga gamit lang. Ayan, so at least nasa mabuting kamay na si Makoy. Naging special din siya sa atin dahil siya yung una kung bakit, or siya yung naging rason kung bakit tayo nandito sa vlogging ngayon, which is yun nga, si Easy Ride 150N natin. So bakit nga ba second hand na yung binili natin? Bakit hindi tayo nag brand new? Ayan, so unang-una wala tayong budget sa brand new. Ayan, pangalawa, kung mag-installment naman tayo ay medyo umaayaw na ako sa installment kasi syempre monthly mo siyang babayaran, monthly mo siyang pag-iisipan, ano? So ayun, that's why nag-ipon na lang tayo at kumuha ng second hand na motor. Ayan, so ito nga yung sinasabi ko sa inyo na gagawin sana na airport dito sa may Alaminos City. Kasi syempre alam nyo naman, Alaminos City number 1, no, sa tourism. Ayan, so ito siya, kung papansinin nyo. Yan, napakahaba. Yan, then yung mga bulumudukin sana dyan ay yun gagawing airport. Ayan, so doon tayo sa bandang dulo doon para maipakita ko sa inyo ng maganda-ganda itong ating motor. Tulad ng sabi ko, nakuha natin siya ng second hand mga bossing natin dyan. At yun na nga, wala tayong pang brand new. At kung installment naman ay medyo nakakasakit sa bulsa. Ayan, so yun, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko ipakilala sa inyo ang ating bagong makakasama na motor. Ang pangalan niya ay si... So
ito nga ay isang Yamaha Mio gear mga bossing natin dyan. So bakit nga ba Yamaha Mio gear ang kinuha natin? Unlike kay McCoy na medyo bulky, ayan. So ito ang kinuha natin dahil maliit siya. At yun, gusto kong magamit din siya or may drive din siya ni BNB sa Kalaunan, ayan. Maliit siya, which is pwede natin siyang mailusot-lusot kahit saan. Yun din ang hinahanap ko. And FI, syempre, napakatipid na ng gasolina, hindi tulad ni McCoy na carbureted. Medyo masakit din siya sa bulsa, no? Lalong-lalo na sa gas consumption. Ayan. So, unang nasa listahan talaga natin, ang pinaka gustong-gusto nating motor talaga ay Honda ADB. Kahit nga tignan nyo, siya yung ating ano dito papansin nyo, siya yung ating wallpaper. Ayan. So ina-attract talaga natin si Honda ADB. Pero syempre ayaw nating ipilit kung walang-wala talaga. Kasi nga unang-una tayo din lang ang mahihirapan, no? Meron nga tayong ADB pero wala naman tayong pang-ulam, di ba? Ayan. So nakita natin tong si Mio Gear na nakapost sa marketplace at sa Alaminos lang. Hindi na tayo nag-atubili na kunin, no? Itong si Mio Gear. Ayan. So ayan siya. Color space gray ba ang tawag natin dito. Ayan, syempre hindi na natin siya bibigyan ng in-depth, no? Hindi na natin siya bibigyan ng malalim na review kasi napakarami naman ng review sa internet or sa YouTube mismo. Ayan, in good condition itong motor. Yun nga lang, merong gas-gas dito. Ito lang naman siya, pero may nakita na akong panel which is mura lang naman. All stock pa siya at naiakyat na natin siya sa Baguio. Ayan, so yun nga, tulad na sabi ko, matipid siya dahil naiakyat na rin natin siya sa Baguio, which is ang nagastos lang natin na gas niya ay 300 to 320, parang ganon, kasi nag full tank tayo dito sa may Alaminos ng 150, so mayroon pang laman. And then nung nasa Baguio tayo, nag full tank din tayo hanggang makauwi na tayo noon dito sa Alaminos. So nasa 320, balikan na yon, at kasama ko si BNB. So sulit na yung ating presyo, no, ng gas consumption. Atin namang riding experience, yun nga lang, hindi tulad ni McCoy na may pwede mong ma-stretch yung ating paa. Dito talagang mangangalay ka kasi meron din akong laman nun dito at wala pa tayong box. Ayan, so which is okay lang naman yun sa atin. Syempre kung meron tayong mga positive side, syempre meron din tong cons or yung kanyang lait, kumbaga, no? So sa unang-una sa suspension, medyo matagtag both rear and front. Ayan, medyo matagtag siya. Damang-dama ko yung vibrate, damang-dama ko yung tagtag ng Mio Gear. Pero syempre pwede yang masolusyonan, pwede siyang i-repack. Ayan. And isa rin sa napansin ko, itong side stand switch or side stand kill switch bang tawag doon. Kapag naka side stand siya, hindi natin mapapandar yung motor, which is ayun, namomroblema ako dito kasi nga kahit na naka-close na yan, mahirap pa rin siyang paandarin. So kailangan mo pa siyang laruin. And then kapag aandar na yung motor, kapag unang piga, ayan, damang-dama ko rin yung garalgal. Hindi ko alam kung saan yun nanggagaling. So try natin i-sound check itong ating motor. Ayan, ayan. So tulad yan, yan yung sinasabi ko sa inyo, hindi siya mag-on agad. Ayan, kailangan mo pang laruin. Ayan, so ganyan. Yan, medyo madumi lang ang ating motor. So nakuha natin to, ang odo nito ay 10,000 last time at nagagamit na natin siya ng mga 1.9. Yun nga, hindi ko siya nagagamit ng daily, nagagamit lang natin siya ng kapag may long ride lang. Yan, so meron siya ditong compartment na napakaliit, and meron siyang cigar, tinatawag dyan, na pwedeng lagyan ng adapter para makapag-charge tayo ng USB type. Ayan. Sana ginawa na lang siyang USB type, ano. And compartment, yan, so napaka-typical, medyo maliit lang, kaso kasya naman lahat ng ano natin dyan. Okay, so yun, nakuha natin to, may plaka na rin. Ayan, ano pa nga ba? Yun, so far yun lang naman. Makikita nyo may mga markings pa yan. Ito siya, markings, pati sa mga bolts and nuts. Medyo marumi lang talaga.
Ayan. So, kitang-kita na bagong-bago pa naman siya. Ayun, mga bossing natin dyan. Yun lang yung ating quick update sa atin, no? Sa ating buhay. Meron tayong bagong makakasama. Ang tawag natin sa kanya ay si Goryo. Dahil, yun. Mio Gear, Goryo. Ayan. So, mga nilalagay natin kasi mga pangalan, more on typical Pinoy names. Ayan. So, siguro dito na natin tatapusin yung ating video. Ayan. Maraming salamat kung hanggang sa puntong ito ay napapanood mo pa to. Ayan. Paki-comment kung saang lugar ka nanonood. Muli, ito si Marlac Moto. Alam nyo na yan. Ride safe. God bless. At all is well, mga bossing natin dyan.